Start tayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم بنفسي بتقوى الله عز وجل كما قال تعالى في التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ang pagpupuri ay para kay Allah lamang, pinapapurihan natin siya, inaasahan, hinihingan ng kapatawaran, at sa kanya tayo nagbabalik loob. Tayo nagpapakupkup kay Allah laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kalasuan ng ating mga gawa. Sino man ang gabayan ni Allah ay wala nang makapagliligaw pa sa kanya, at sino man ang pawayaang maligaw ni Allah ay wala nang makapaggagabay pa sa kanya. Tayo sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, masigit pa sa kanya. At tayo sumasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pinadala niya bilang habag sa atin. Nawa ang pagpapala ni Allah sa kanya, ganun din sa kanyang kapamilya at sa kanyang kapanalig, at sino man ang nagsunod sa kanya. Pinapayuhan natin ang ating sarili na tayo matakot kay Allah ng tamang pagkatakot, at huwag tayong pumayag na tayo abutan ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay Muslim na. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamalalang bagay sa buhay na ito mula sa sabi-sabi, at lahat ng sabi-sabi ay imbento, at lahat ng imbento ay kaligawan, at lahat ng mga ligaw ay hulog ni Allah sa apoy ng impyerno. Nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Next slide po. Kaya sa hadith na nabanggit, ayon nga kay Imam Ibn Qayyim rahimahullah, na naitala rin sa kanyang aklat na Zadul Ma'ad, kung tayo isang nag-aangkin na may takot kay Allah at tayo tagasunod ni Propeta Muhammad SAW, kailangan wala tayong ibang susundan o susundin maliban sa bahagda na iniwan ni Propeta Muhammad SAW. Walang iba kundi ang kanyang sunnah. Next slide po, Stad. Noong nakaraang linggo, ating narinig ang patungkol sa unang bahagi ng paniniwala. Ito ay walang iba kung hindi ang paniniwala kay Allah. Sinabi natin na binanggit sa Quran. Next slide po, Ustad. Pakibasa po, Sheikhana. Qala Allah Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Sinabi niya lang katastasan, at kay Allah ang mga pangalan at mga katangian, kaya manalangin tayo gamit ang mga ito. Alam natin at tinalakay natin ito nung nakaraan. Sabi natin na tayo pinag-utusan na manalangin sa iba't ibang magandang pangalan ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang katangian. No? Kung saan sinabi natin na ito ay yung kailangan kama warada fil Quran wal hadith. Kung ano yung binanggit ni Allah sa Quran at binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Next slide po. Sinabi natin sa pagtalakay patungkol sa magagandang pangalan ni Allah ay marami ang naliligaw patungkol dito at mga nagkakamali sa pag-unawa at pagpapaliwanag. Sabi natin ang iba sa kanila ay lumalabas sa katuroan ng Quran at Sunnah. Pakibasa po, Ustad. وهذا هو بيان هذه المهادر الأربعة باختصار. Kaya sabi ng ating Sheikh Islam bin Taymiyyah rahimahullah na ang maikling kapaliwanagan nito ay ang mga sumusunod na dapat nating iwasan para hindi tayo mahulog sa pagkakamali, no? O pagkaligaw patungkol sa pag-unawa at pagpapaliwanag sa mga gandang pangalan at katangian ni Allah. Next slide po, Ustad. Una dito yung tinatawag natin na tahrif. Binanggit natin ito nakaraan, yung pagsira o pag-iba sa ibig sabihin ni Allah sa Quran, no? Na ito ay mula mismo sa kanya nanggaling at ganun din ayon sa paniniwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang isa sa binanggit natin, tulad ng binanggit ng mga scholar, yung pagsabi na si Allah ay may kamay. Ngunit ang iba, sabi natin, ang mga Mu'tazila, ang mga Jabariya, no? Isa sa mga ligaw na sekta na nag-aangkin na sila ay Muslim, binigyan nila ang pakahulugan nito bilang biyaya daw ni Allah at kapangyarihan. Yung kamay daw ni Allah ay hindi raw pwedeng isipin na ito'y kamay, no? Ito daw ay kapangyarihan, no? Sumisimbolo daw to sa kapangyarihan at lakas ni Allah. So dito sinisira nila yung maana o kahulugan na binanggit ni Allah. Pag sinabi natin si Allah ay may kamay, siya ay may kamay, no? Naam.
Next slide po, Ustad. Pangalawa, yung pagtanggi. No, na siya naman binanggit din ng Mu'tazila, sabi natin, no, yung pagtanggi. Na kung sasabi natin, merong mga nag-aangkin na sila naniniwala sa mga katangian ng Allah, pero sila ay tumatanggi sa mga bagay na binanggit ni Allah sa Quran at binanggit o pinatotohanan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasabi nila hindi raw maaari, no? Tulad halimbawa yung pag-uusap patungkol doon sa paa at binti ni Allah subhanahu wa ta'ala, nasabihin niyo sa hadis al-Qudsi na kanyang tatapakan ng impyerno, no? Ito ay bagay na tinatanggi nila, no? Hindi ito maaari, hindi ito pwede. Subhanallah. Ito ay dapat nating iwasan. Next slide po, Ustad. Pangpito, yung paghahambing, no? Na dapat nating iwasan, yung paghahalin tulad. Alam natin, binanggit ni Allah na siya ay may mukha, no? Sabi natin na siya ay may paa, may binti, ayon sa hadis al-Qudsi. Ngunit ito ay hindi natin ihahalin tulad sa mga katangian ng kanyang nilikha. Dahil ito, ang gagawin natin ay maliligaw tayo. Tulad halimbawa, sinabi na, si Allah ay may kamay. Dapat ba natin isipin na ang kamay nito ay tulad ng kamay ng tao o kamay ng ibang mga nilikha niya? Alam natin, tulad halimbawa ng pagsasabi, sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala na khalaqa samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-arsh. Na iniisip ngayon ng mga tao, hinahambing nila yung pagluklok ni Allah sa trono ay tulad ng pagluklok ng isang hari o reyna, o di ba sabihin natin ng pinuno, ng empero. Ito ay bagay na hindi natin maaaring gawin. No, ito ay bagay na taliwas sa pamantayan ng paniniwala ng mga Ahl-Sunnah wa Jamaa o mga nagkasundo na nagtataguyod ng Quran at Sunnah. Next slide po, sir. Yan. Pakibasa po siya ka na. قال الله تعالى ليس كمثله شيء. Na, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na sa kanya ay walang katulad. No? Sabi pa sa ibang aya, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Si Allah ay walang katulad at hindi natin siya pwedeng ihambing, no, sa bagay na kanyang nilikha. Next slide po, sir. Pang-apat na dapat natin pagkaiwasan pagdating sa paksain ng pag-uusap patungkol sa mga pangalan at katangian ng Allah ay yung takyif o yung pagpapaliwanag. No? Kasi merong mga tao na nais nilang ipaliwanag o pinipilit nilang ipaliwanag ito kahit wala namang paliwanag sa Quran at Sunnah para lamang makumbinsi ang kanilang kausap o ang kanilang dinadawahan. Ito ay bagay na mali. No? Subhanallah. Huwag natin gagayahin ang mga pamamarang ito na kung saan pinagbabawal din sa atin ang pagpasok sa isip ng isa na halimbawa sabihin natin nag-iimahinasyon ka, nag-i-imagine ka patungkol sa pagluklok ni Allah. Paano ba lumuklok si Allah? No? Ito ay naayon sa kanyang kadakilaan at kamaharlikahan na hindi natin bibigyan to ng imahinasyon maging sa ating kokote. Ito ay bawal. No? Hindi kayang, sabi natin, abutin ng isip ng tao o marating ng tao ang bagay na kanyang katangian at kadakilaan. Next slide po, Ustad. Pakibasa po siya ka na. قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Nasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kailanman hindi kayang arukin, hindi kayang abutin, no, ang kanyang kaalaman. No, kasi mga bagay na hindi naman ipinahayag ni Allah maging sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay jamhur ng scholar na ayon sa ayon ng Quran. Ida as'aluka ala ruh. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na kung tanungin ka o Muhammad patungkol sa kaluluwa, sa espiritu, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, walang binigay sa iyong kaalaman, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad, walang pinagkaloob sa iyong kaalaman, idla kalila, maliban sa kakaunti lang. No? Kung maging ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi sapat o kumpleto ang kaalaman patungkol dito dahil ito ay ilmul ghaib. No? Mano pa kaya tayo? No? Sabihin natin na ito'y tayo tagapagpalaganap ng Islam, tagapangaral ng Islam, tapos gagawa tayo ng bagay ng mga pagpapaliwanag na hindi naman naiulat sa Quran at Sunnah. Ito ay taliwas sa pamantayan ng nusus ng Quran at Sunnah at pamantayan ng Ahl-Sunnah wa Jamaa. Next slide po, sir. Kasabi natin sa gabing ito, insha'Allah ta'ala, ay ating tatalakay ng pagkilala sa nag-iisa at tunay na Diyos. No? Ang sinamba ng mga naunang Muslim, ang pinangaral ng propeta at sugo, na sambahin na iisa na walang kapari. Siya ay walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Kasabi natin, unang tanong sa ating talakayan ay, sino nga ba si Allah? No?
Kasi ayon sa mga pasiro na papaliwanag ng Islam, itinuturo sa Islam at pinapaniwalaan nating mga Muslim na si Allah ang lumikha ng langit at lupa. Ang mga bagay nakikita at hindi nakikita ng mata. Next slide po, Stan. Pakibasa siya ka na. قال الله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه. Na. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya si Allah ang inyong Panginoon, walang Diyos maliban sa Kanya ang lumikha ng lahat ng bagay. No? Dito sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, pagpapatunay, no? Sabi natin, at pagdedeklara, pagbabalita niya kay Propeta Muhammad SAW na siya ang lumikha ng lahat-lahat ng bagay. At ay inutusan na siya ay sambahin dahil walang Diyos maliban sa Kanya. Next slide po, Stan. Pakibasa pa po. قال الله تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Sinabi ng kataasasan, ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan. At kapag siya ay nagtakda ng bagay, sinasabi niya lamang na ito ay maging, at ito nga ay naging. Sa ating pagpapaliwanag na nakaraan, sinabi natin si Allah subhanahu wa ta'ala ang Rabb, no? Sabi natin, ang lumikha. Sabi natin, ang katangian ng Rabb, ito ay bagay na paglikha mula sa wala. No? Si Allah subhanahu wa ta'ala nagpasimula ng kalangitan. Wala naman pasimula ang kalangitan. No? Ito yung tinatawag ng mga astronomer bilang Big Bang Theory. Kasi ayon sa kanila, na ang kauna-unahan daw, ayon sa naabot na kanilang impormasyon, na ang kalangitan daw ay sobrang dilim. Nagkaroon lang ng liwanag nang dumating ang Big Bang Theory. Sumabog, nangalat ang bituin, meron ng mga araw, no? At nagmistulang liwanag na animoy diamante na kumikinang sa dilim. Nasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, siya nagpasimula ng kalangitan. No? Sabi pa sa ibang ayaw, wa ghairul amud. Ang langit walang tukod. Nakita niyo mga planeta, kabilang dito ang mundo, umiikot sa kanyang axis pero walang tali, no? Nakabitin siya. Subhanallah. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang matalino, no? Na siyang nagdisenyo ng lahat ng bagay na ito bilang kanyang pag-aangkin. Next slide po, Ustad. Pakibasa po. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Jazakallahu khaira, sinabi pa niya lang katasasan at siya ang naglalang ng kamatayan at buhay upang kayo ay pagsubukan kung sino sa inyo ang may mahusay na gawain. Dito pag-claim muli ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang lumikha ng kamatayan at buhay at kamatayan. Pinaliwanag natin ito sa mga unang pagpaliwanag, no? Bakit ang bagay dito na binanggit ni Allah na una ang mauta wal haya, no? Dahil binanggit dito ni Imam Masadi, halimbawa yung kalupaan na walang pananim, pinaulan ni Allah, tumubo ang mga halaman, o kaya tayo isang mistulang tubig o likido, no? No? Tayo mistulang tubig na itinarak ng ating ama sa sinapupunan ng ating ina at doon tayo inanyuan ni Allah, no? Hanggang sa huling papapaliwanag patungkol dito. Sa mga bersikulong narinig o binanggit natin na si Allah mismo ang umangkin, na siya ang lumikha ng lahat ng bagay, maging ang ating buhay at kamatayan. Next slide po, Stan. Na, yung sumunod na tanong, sabi natin, ilan ba ang Diyos ng mga Muslim? O ilan ba si Allah sa itong mga bagay na usually pinagtatalunan sa labas ng Islam? No? Meron silang, sabi nga natin, kung pag-aaralan natin, lalo ang mga Hindu, no? Nakagugulat, ang Diyos nila milyon. Okay? Sa lahat na lang ng uri ng nilalang, sumasapi daw ang Diyos dito. Wayadu billah. Sa Kristiyan naman, 3. Sa Islam, ilan ba ang Diyos ng mga Muslim? No? Ayon nga sa mga mufassirun, o mga nagpapaliwanag ng Islam, ang pagkakalikha po ng mga kalangitan at kalupaan, ang pagpapalit-palit ng gabi at araw, araw at gabi, no? Ang iba't ibang uri ng mga hugis ng mga bagay na nilikha ni Allah tulad ng halaman at prutas, magkakaiba sila ng kulay at ganoon din ng hugis, magkakaiba rin ng lasa. Ang pagkakalikha sa mga tao at hayop, may mataas, maitim, sabi natin, no? Subhanallah, may mataba, may payat. Ganoon din ang mga hayop. May hayop na nabubuhay sa himpapawid, may hayop na nabubuhay sa tubig, ibabaw at ilalim, may hayop din na nabubuhay na gumagapang naman sa lupa, meron din namang hayop na nabubuhay sa tubig at lupa. Ganon din ang pagkakaayos ng mga kalangitan at kalupaan sa mawati wal ard,
ang pagkakasunod-sunod ng mga kalawakan, 7 kalangitan niya, no? Sabi natin, ang pagkakaisa ng lahat ng sangkalikaan, ang pag-ikot ng mga planeta, ang paglubog ng araw, no? Pagsikat ng araw, lahat ng ito ay tumutukoy ayon sa kanila na ang Diyos ay iisa, na si Allah ay iisa. Next slide po, Stan. Na, pakibasa po siya ka na. قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung meron daw ibang Diyos maliban kay Allah, law kana fihima alihatan illallah. Kung meron daw ibang Diyos maliban kay Allah, ano daw mangyayari? Lapasadta na. Sabi natin, mawawasak ang lahat. Magkakawasak-wasak. Magkakadurog-durog ang lahat. Bakit? No? Subhanallah. At papuri kay Allah ang Panginoon ng trono na dakila, malaya sa anumang itinatambal na nila sa kanila. Kasi nga sabi natin, halimbawa, tulad ng papaliwanag ng mga pasiron dito. Halimbawa, ang gusto ni Allah para sa iyo, ikaw ay matangkad, yung isang Diyos maliit ka, no? Yung isang Diyos payat ka, ang gusto mataba ka. Subhanallah, no? O kaya ang ikot ng mundo, sabi natin kung halimbawa, ang ikot niya ay cylindrical, ang gusto naman isa hindi, gusto tumatalbog yung mundo. So iba-iba ng gusto. Kung merong ibang Diyos, maliban sa isang Diyos ay mawawasak lahat ang sangkalikaan. Next slide po, Stan. Yan. Sabi natin dahil kung mas higit ang Diyos sa iisang Diyos, no? Sabi natin hindi lang iisang direksyon ng ikot ng mundo. At hindi iisang direksyon ang lubog at sikat ng araw. At hindi rin iisang direksyon ang, sabi natin, ang paglitaw ng buwan. No? At hindi iisa ang ating mga magulang. Subhanallah. No? Kita niyo yun? At hindi iisa ang petsa ng ating kapanganakan. Dahil kung gusto ng isang Diyos, ang birthday mo December, yung isa sabihin hindi January, yung isa February, no? Ay subhanallah, nagkagulo-gulo na. Pati ang schedule ng birthday nyo. Pati ang schedule ng kamatayan nyo. Wala lang. Ibig sa halimbawa, mamamatay ka na bukas, sabihin hindi, pahirapan mo na yan. Next week na yung mamatay. So hindi pare-pareho. May kaguluhan patungkol dito, wala. Next slide po, Stan. Na, at kung sa ating gobyerno lamang, halimbawa, no? Ngayon nga naman, nagkakagulo na, subhanallah, no? Sa ating gobyerno na lamang, sa Pilipinas, nagdudulot ng kaguluhan ng pagkakaroon ng dalawang kapulungan. Ano dito? Yung lower house, Congress, at upper house, ang Senado. No? Ang Quadcom, ngayon Tricom, ang Blue Ribbon Committee, samantalang ang bansang Pilipinas pa lamang ang pinapamunuan ng dalawang bahay na ito. Paano pa kaya kung ang buong mundo, no? Subhanallah, ang kanilang pamahalaan, no? Na kinabibilangan ng bilyon-bilyon ng mga bituin, subhanallah, o milyon ng mga galaxies, o milyon ng mga Milky Way, milyon-milyon ng mga planeta. Paano pa kaya, no? Kung yung 550 billion na budget, nagkakagulo sila. Naghahanapan ako nasaan. Paano pa kaya kung yung buong sansinukob o Milky Way, yung kanilang pamahalaan, subhanallah. Dahil si Allah ay isa, ang pagkakaayos nito ay nagtuturo lamang sa atin na ang Diyos ay iisa. Next slide po, sir. Na, tulad na lamang ng sinabi ni Allah sa bersikulo, kung meron ibang Diyos, meron ibang tagapaglikha, meron ibang tagatustos, meron ibang tagapangalaga ng sangkalikaan, mawawasak po ang buong sansinukob. Subhanallah. No? Sabi natin, itinuturo din ng Islam at pinapaniwalaan natin mga Muslim na si Allah ay isa at siya ay walang kaparis at kabahagi sa pagiging Panginoon ng Diyos. Ibig sabihin, solo flight si Allah. Solo niya yung kanyang paghahari, ang kamaharlika, no? Ang pagiging kaluwalhatian niya, iisa. Ito ay kanyang solo. No? Next slide po, Stan. Pakibasa po siya ka na. Allah Ta'ala, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Dahil dito, sinabi ni Allah ang kataas-taasan, sabihin, si Allah ay iisa. Si Allah ang as-samad. Ano sabi na as-samad, yusmad, no? Wala siyang pangangailangan. Baliktad, tayo ang nangangailangan, kabaliktaran, no? At isa sa dalil dito, sila mga scholar, kaya tayo nagdudua. No? Ihdinas siratal mustaqim. Hinihilingin natin, hinihingin natin kay Allah na tayo gabayan sa tuwid na daan. No? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ikaw ang aming sinasamba at aming inaasahan, no, na inaasahan ng aming pangangailangan, ng kaligtasan, ng aming kalusugan, no, ng aming pagbabalik sa iyo, no, aming kaligtasan, wa fi akhirih. Lahat to ay bagay na kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagiging kanyang as-samad.
no? Yusmad al-khalaik, no? Na tayo'y umaasa sa kanya, no? Kasi walang pangangailangan sa atin, subhanallah. Next slide po, Ustad. Ngayon doon sa tanong na isa rin sa mga pinagtatalunan sa labas ng Islam, kung ano ba yung stand ng Islam patungkol doon sa kung may bugtong na anak ba si Allah o may anak ba ang Diyos, kasi ito ang pundasyon, no? Ito ang pillars ng kanilang pananampalataya at kanilang salvation, no? Dahil itinuturo ko sa Islam at pinapaniwalaan ng mga Muslim na ang paniniwala at katuroang ito na mayroong bugtong na anak, na ang Diyos ay may anak, ay mula sa kaisipan, no, ni Apostol Pablo, o yung tinatawag nila na si Saint Paul, na kung saan kanyang inangkin sa kanyang kasulatan na si Jesus, na anak ni Maria, ay bugtong na anak daw ng Diyos. At ang pag-aangking ito ay walang ibang bunga kung hindi ang pagkakaligaw, pagkakalito ng maraming tao at paglayo sa kaisahan ng Diyos o kaisahan ni Allah, o yung tinatawag natin na Tauhidullah. Yun yung sinaksihan nyo, no? Magsyahada kayo. La ilaha illallah. Na dahil sa pananaw na ito na ang Diyos ay may bugtong na anak, na ang Diyos ay may anak, paglayo ito sa la ilaha illallah, paglayo sa tauhid. Bukod pa dito, sabi natin na si Pablo o si Saint Paul ay gumamit pa ng mga terminolohiya, no? Mga pananalita na nagsasabing ama at anak, na siya ding nagdulot ng lalong pagkalayo-layo, no? Pagkakalito, pagkakawatak-watak ng mga tao sa tamang katuruan o sa dalisay na katuruan. Next slide po, sir. At ang isa sa mga pinahirap pang doktrina na itinuguyod at tinatag nito ni Pablo ay ang pag-uugnay niya kay Adan at kay Jesucristo, no? Inugnay niya, kinunik niya, no? Dahil umano ayon sa kanyang katuruan na ang kasalanan ay pumasok o dumating sa mundo dahil daw kay Adan, no? At ang pagpasok sa biyaya ng buhay na walang hanggan sa kabilang buhay ay tangi lamang makakamtan ng isa dahil kay Jesucristo lamang. Ibig sabihin, meron tayong tinatawag na, ano yung tinatawag na yun? Na pinamanang kasalanan. Ito yung tinatawag natin na original sin. Kaya ayon sa kanilang pananaw, na ang banal na buhay na naiwala daw ni Adan, ay kailangan banal na buhay din ang dapat nakabayaran. Wala daw ibang tao na pwedeng maipantay, no, kay Adan. Ang lahat daw ng propeta ay, sabi natin, bagsak sa kategoryang ito. Tanging si Jesus lamang daw, no? Kaya siya yung dapat na ialay. Siya daw yung kordero ng Diyos. Siya daw yung kapalit ng buhay na nawala ni Adan. Next slide, Pastor. At ayon pa sa kanilang doktrina, na ang pag-unawa o pagkakatuto sa bagay na ito ay wajib, obligado kanya. Matutunan mo, no? Yung pagkakapako anya ni Jesus sa krus, yung pagkakabayubay sa Jesus sa krus, yung pagkakatusok sa kanya at dumaloy ang kanyang holy blood, no? Holy cross, wayad billah. Lahat daw to ay wajib mong matutunan. Dapat mong tanggapin ang kanyang paghihirap, pati ang pagturok ng korona sa kanyang ulo. Subhanallah, no? Ang lala, mansanas lang ang kinain, may pinatay pang tao. Subhanallah, no? At ang pagkakabayubay at pagkakapako niya sa krus. At ang doktrina o katurang ito ay nagbubuyo o nagtutulak sa mga tao upang pabinyagan, upang bautismuhan sa simbahan ang kanilang sanggol na bagong panganak. No? Ngunit sa paglipas ng panahon, alam natin na mayroong mga tumalikod sa paniniwalang ito, yung patungkol doon sa baptismal sa simbahan. No? Mag-aayos ka, no? Sabi natin, nadali mo yung anak mo, pipindutin ng pare yung ilong, bubuhusan ng tubig, sabihin ay Christianize you. Kristiyano ka na, no? Romano Katoliko ka na. Kahit di mo naman ginusto, hindi mo naman pinili. Pero merong mga grupo ng mga Kristiyano na tumanggi sa bagay na ito. Ito yung tinatawag natin ng mga protestante. Yung protestante, nagka-grupo-grupo pa. Meron pa ngayong Iglesia ni Cristo, Born Again Christian, Jehovah's Witnesses, ako nga, El Shaddai, etc. No? Subhanallah. Sila ay tumalikod sa bagay na pagbibinyag na ito tungkol sa simbahan. Pero ang hindi nawala dito ay ang patungkol sa minanang kasalanan. No? Dahil umano ito ay kakabit na ng ating buhay. No? Next slide po, Sir. No? Kaya sabi natin, dahil nanatili ang paniniwalang ito na obligadong paniwalaan at tanggapin ang sakripisyo ni Jesucristo sa pagkakabayubay at pagkakapako niya sa krus,
no? Pero hindi ka na kailangan binyagan ba sa simbahan, na kung saan upang ang isa daw ay maligtas, makapasok sa kaharian ng langit, hindi mo na kailangan magpabinyag sa simbahan. No? Hindi ka na kailangan magbayad sa pari para kabinyagan. Dahil ayon sa kanila, sa inaangkin nilang aklat na banal, no? Sa King James Version na John 3:16, alam niyo yan siguro, no? For God so loved the world and He gave His only begotten Son, whoever believes in Him shall never be perished, but have an everlasting life. Ito yung pundasyon nila, no? Kailangan mamatay si Jesus sa krus, mabayubay, no? Hubaran, no? Lagyan ng pampers, lagyan ng tinik sa ulo. Kasi bakit? Andito ang pundasyon ng kanilang kaligtasan. Wala daw papasok sa kaharian, maliban na tanggapin lamang ito. Next slide po, Stan. Dahil umano ayon sa kabanata ng kanilang inaangkin na aklat na banal, no? Sa John 3:16, dahil daw kamahal-mahal sa Diyos ang mga tao, kaya siya nagkatawang tao, no? O kaya naman sa ibang version nila, iniala yung kanyang buntong na anak. Kasi yung modern Christian, yung Diyos na raw ang nagkatawang tao, no? Kasi they are not three but one, no? Si Jesus siya rin daw yung Diyos. Kaya nung mamatay si Kristo, hindi natin alam kung sino ang nakaluklok sa langit, no? Subhanallah. Kaya sabi natin, hindi ngayon maglaho-laho itong uri ng baluktot na pananampalataya, naging cancer na ito, no? Sa ating iman. Bagkos ay magkakaroon ka lang ng walang hanggang buhay maliban na tanggapin mo ito, no? Kasi ito nga yung kanilang pundasyon ng modern Christian na paniniwala nila na kailangan tanggapin, no, ang kamatayan ni Jesus sa krus, no, ang kanyang paghihirap patungkol dito. Paniwala mo kaya siya namatay kasi tinubos yung kasalanan mo. Di ayon nga sa paliwanag, di ba? The greater the sin, the greater the redemption. Kung kilala niya yan, di ba? Subhanallah. Sabi natin, ito ay mga bagay na pagpapaliwanag nila na sabi natin na wala namang batayan. Hindi natin alam kung saan nila kinuha. The greater the sin, the greater the redemption. Kung baka ang kasalanan mo lang, nagnakaw ka ng ampalaya sa palengke. O nagnakaw ka lang ng sibuyas at bawang sa palengke. Pero isang taon, subhanallah, ng rape ng apo, ng rape ng kung sino man, pumatay, no? O kaya nagnakaw ng bangko at binaril yung gwardiya dun sa bangko, no? Kanya, meron din siyang redemption. Samantalang ikaw, ang ninakaw mo lang sibuyas, pareho lang daw. Wayadbillah. Next slide po, Stan. Ngunit, sabi natin, itinuturo ng Islam at pinapaniwalaan ng mga Muslim na si Allah ay hindi nagkaanak at walang bugtong na anak. Kaya walang sino man na maaring mag-angkin na siya ay anak ni Allah. No? Sasabihin mo na ako na tayo ay mga anak ng Diyos. No? Bawal yun sa atin. O si Isa na anak ni Maria ay bugtong na anak ng Diyos. No? Ito ay tinatawag sa atin bilang kufur. Kawalan ng paniniwala at kaligawang malayo. Kaya wag niyong sasanayin yung sarili nyo o kung ay nasanay dito, talikuran nyo na. Kasi wala puwang to sa aral ng Islam. No? Next slide po, Ustad. Pakibasa siya ka na. قال الله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. Jazakallahu khaira. Ito ang ating katibayan, pinaghugutan. Kaya tayo bawal tumawag na tayo anak ng Diyos o si Jesus ay anak ng Diyos. Sabi ni Allah, siya ay walang anak at hindi siya ipinanganak at sa kanya ay walang katulad. Subhanallah, no? Huwag natin tatawagin na tayo anak ng Diyos, si Jesus anak ng Diyos. Wala tong puwang sa Islam. No? Hindi to katuruan ng Islam. At sabi nga ni Allah, siya ay walang katulad. Kaya tigil-tigilan niya ng pag-iisip, no, natin, no? Subhanallah, na gusto niya imagine, nakita ko yung Diyos sa aking panaginip, a'udzubillah, no? Kasi wala siyang katulad, no? Subhanallah. Next slide po, Ustad. Yan, yung patungkol naman sa paniniwala, no? Subhanallah, na namatay daw ang Diyos at muling nabuhay. Wa'udzubillah, no? Ano ba ang stand ng Islam dito? Sabi natin, ayon sa katuruan ng Islam at pinapaniwalaan ng mga Muslim na si Allah po ay walang hanggang buhay. Hindi siya namatay. Kahit sa bangungot, sabi nga naman scholar, kahit sa bangungot, di namatay si Allah. Walang puwang sa Islam ang pinaniniwalaan na si Allah ay namatay at muling nabuhay and raised from the dead after 3 days. Ito ay malaking kawalan ng paniniwala. No? Ito ay malaking kalokohan, malaking kasinungalingan. Next slide po, Ustad. Pakibasa siya ka na. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Yan, sinabi niya lang, tasasan, siya si Allah, walang Diyos maliban sa Kanya, ang walang hanggang buhay, hindi siya tinatamaan ng antok at hindi siya natutulog. Subhanallah, no? Subhanallah. Sabi nga natin, yung sina ng no, o yung katangian ng
tulog. Ano ba 'yon? Yung paghihikab, no? Sabi natin yung pagpupungay ng mata, no? Yung paglulugo-lugo kay naantok-antok ka na, napipikit yung mata mo. Ito ang sina ng nom, no? Si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay wala nito. Mano pa ang pagtulog. At si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi namatay, no? Subhanallah. La yamut. Allahu la yamut. Si Allah hindi namatay. Sabi nga, Hayyul Qayyum. Siya'y buhay, no? Siya'y buhay mula sa simula. Sabi natin, matatapos lahat ang henerasyon ng tao, magugunaw na ang mundo, si Allah pa rin ay buhay. No? Subhanallah. Kaya walang lugar sa Islam ang paniniwala na ang Diyos ay namatay at muli siyang nabuhay. Ito ay paniniwalang kawalan, no? Tinatawag natin na kufur. Next slide was that. Yan. Sabi natin kasi na walang bahagi sa katuruan ng Islam na ang Diyos ay namatay at muli siyang nabuhay. No? Walang katarungan na isipin ng isang tao na ang lumalang ng buhay ay namamatay. No? Sa nga lumalang ng buhay at kamatayan, mamamatay din siya, subhanallah. Dahil itinuturo ng Islam na sino man ang ipinanganak, sino mang nilalang ang pinanganak, ay may kamatayan. Sino man ang may simula, ay may katapusan. At sino man ang may ninuno at magulang, ay hindi pwedeng maging Diyos, bagos siya ay kabilang sa mga nilalang. Next slide, poster. Yan. Sabi natin na sumunod na taon naman kung nasaan nga ba si Allah. Ito isa pa sa mga masail o issue, no? Subhanallah. No? Sabi niya, saan ka pupunta? No? Sabi niya, pupunta ako sa Diyos. Saan ba yung Diyos? Doon sa adorasyon, no? Sabi sa loob ng kapilya, sa loob ng simbahan, no? Wayadu billah. Okay? Nakabitin doon sa adorasyon o kaya nakalapag doon sa altar, wayadu billah. No? Tapos pag tinanong mo sila, you question them, sabihin, hindi, kapatid, kasi yung form, no? Subhanallah, that reminds them about God. Yun daw yung kanilang sinasamba, subhanallah. Kaya tanong natin, nasan ba si Allah? Ayon sa mga mupassiro ng papaliwanag ng Islam, sa mga scholars ng Islam, pakibasa po siya kana. قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع سلف الأمة أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على أرش وأنه العلي الأعلى. Sinabi natin na pinatutunayan po ng Quran, no? At ganoon din ang sunnah ni Propeta Muhammad SAW na napagkasunduan ng mga naunang henerasyon at ang mga ulama, no? Ng mga Muslim na si Allah ay nasa ibabaw o nasa kaibabawan ng kalangitan at nakaluklok sa kanyang trono. Tandaan nyo na mayroong isang batang alipin na dumaan, tapos tinawag ng Propeta Muhammad SAW, yung batang ito, sabi niya yung Jariya, alipin na babae. Sabi niya, ayun Allah, tinanong niya, no? Sabi niya, nasan si Allah? Sabi niya, focus sama. Sinutusan ni Propeta Muhammad SAW, ang may-ari, ang may-ari ng alipin na itong babae, sabi niya, palayain mo ito dahil siya ay isang mananampalataya. Ng pagpapakita na ito'y dalil na si Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nasa kaibabawan ng langit. At isa pa, at maraming ayat sa Quran na binanggit dito ng, halimbawa, sabihin natin yung nazala ma'afis sama, no? Na si Allah nagpababa ng tubig mula sa langit. Sabi mo, bumababa siya, no? Saan yung nagpadala? Nasa taas. No? Ganun din ang mga banal na aklat. Ito yung mga bagay na pagpapatunay na tinalakay ni Shaykh Islam Taymiyah sa kanyang aklat na Aqidatu Wasatiyah. Pagpapatunay sa atin na si Allah ay nasa kaibabawan ng langit. Next slide po, Ustad. Pakibasa mo siya na. قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. Sinabi na lang katasasan, si Allah ang siyang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at lahat ng nasa pagitan ng mga ito. Ano yung nasa pagitan ng langit at lupa? Ayon kay Shaykh Islam Taymiyah, mga anghel. Okay? No? At ito ay nilalagay sa loob ng 6 na araw at pagkatapos siya ay lumuklok sa ibabaw ng kanyang trono. No? Ito yung bagay na sinabi natin na huwag natin ihambing, huwag natin itakiyip, paano, huwag natin ipaliwanag. Basta umibabaw si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang trono, paano siya umibabaw? Ito ay naaayon sa kanyang kadakilaan, kamaharlikahan, at kanyang kabanal-banalan. No? Huwag niyo isipin sa inyong utak, la yuhitu min shay'in ilma. No? Hindi kayang arukin ng inyong utak kung paano. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay'un, walam yakul lahu kufuwan ahad. Wala siyang katulad. No? Ito ay wajib sa atin na paniwalaan. Next slide po, Ustad. Sabi natin. Na, batay pa sa isang salaysay o hadith, pakibasa Sheikh na. عليه الصلاة والسلام وأنت طاهر فليس
فوقك شيء. Nga, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala, patungkol sa kanyang Panginoon, ikaw ang kataas-taasan at wala anumang bagay na nasa iyong ibabaw. No? Subhanallah. Ito ay sabi natin, kung mamumutawi sa iyong isip, mapaparaning ka, no? Subhanallah. Dahil hindi ka natin kayang arukin ang kadakilaan at ang kaalaman na binigay maging kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kakaunti lamang. Kaya hindi ito bagay na kayang abutin at wag niyo nang abutin, no? Baka mamaya, subhanallah, kayo ay malugmok at kayo ay mabaliw. Subhanallah. Ito ay wajib lang na ating paniwalaan. Sabi nga na, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikaw ang kataas-taasan at walang anumang bagay na nasa iyong ibabaw. Kaya pinapaniwalaan ng tiyak sa Islam na si Allah ay hindi nakakulong sa loob ng masjid. Wala sa puso ng sino mang tao. O wala sa altar. Wala sa anumang ribulto o imahe. O hindi siya nakabitin sa krus. Siya ay nasa kaibabawan ng langit, nakaluklok sa kanyang trono at nakamasid, no? Sabi natin, nakasubaybay, nakatanghod sa atin. No? 24 oras. Next slide, Wasa. Nga. Dahil maraming mga tao sa ating kapaligiran, wiyadabillah, no? Maraming mga tao sa ating kapanahunan na nagsasabi na inaangkin nila na ang Diyos ay nagpakita sa puno. No? Sabi natin sa Manawag, meron pa doon na sabi, puno ng buko yung ibabaw, wiyadabillah. Nakita sa simbahan ng Manawag dahil lumuha ang dugo, o lumuha ng dugo ang santo, na ang Diyos daw ay sumapi sa tao, kaya siya ay nakapanggagamot. Kaya siya daw ay nakapagpapalayas ng demonyo at iba pa, pwede bilang. Kaya ang isang Muslim, kapag tinanong tayo, no? Tinanong sila, kung nasaan si Allah, ang sagot natin, focus sama. Ano ang sagot natin? Focus sama. Pag tinanong, nasaan ang Diyos ng mga Muslim? Focus sama. Nasa kaibabawan ng langit. No? Kasi yung iba inaangkin, no? Ang Diyos nasa puso ko. Kaya minsan, yayain mo, alika na brother, sana tayo. Okay lang bro, sige na. Si Allah naman nasa puso ko. Wayadabillah. No? Ang laki naman masyado ng puso mo. No? Sumuot si Allah dyan. Wayadabillah. Okay? Ito ay bagay na kufur. Kawalan ng paniniwala. Subhanallah. Si Allah ay focus sama, nasa kaibabawan ng langit. Next slide po. Yan. Bakit Allah ang tawag ng mga Muslim sa kanilang Diyos? Bakit ang mga El Shaddai, no? Yung iba, tinatawag nila na ang Diyos nila ay si ako ay ako nga, no? O kaya sabi natin si Jehovah Jireh, etc., no? Sabi natin, tinuturo po kasi ng Islam at pinapaniwalaan ng mga Muslim na ang pantanging pangalan ng dakilang lumikha, ang pantanging pangalan ng dakilang lumikha ay Allah. Kung bakit, why, bakit, limada, dahil ito ang kanyang ipinangalan sa kanyang sarili. At ito ang pangalan na kanyang ipinakilala sa kanyang mga sugo at propeta. Next slide po. Check. Pakibasa po siya ka na. Allah Ta'ala, Ya Musa, inni ana Allahu Rabbul Alamin. Ayan. Sinabi ng katasasan bilang papapakilala, no? Sabi niya, Moises, Ya Musa, katunayan na ako si Allah. Hindi niya sinabi na ako si El Shaddai. No? Hindi niya sinabi na siya si Jehovah Jireh. Ang sabi niya, ako si Allah, ang Panginoon ng sangkalikaan, Kabanata Al-Qasas. Kaya never nagpakilala si Allah na siya ay nagngangalan ng ibang pangalan. No? Ang pangalan niya ay Allah. O Moises, ako si Allah. Next slide po. Pakibasa po siya ka na. Allah Ta'ala, innani ana Allah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimu salata lidikri. Sinabi naman Allah kay Moises, sabi niya, katunayan na ako si Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya sambahin mo ako. Magtaguyod ka ng sala o pagdarasal bilang pag-alala sa akin. Imagine niyo, no? Subhanallah. Panahon pa ni Musa, pinag-utos na ang sala. No? Subhanallah. Panahon pa ni Musa, pinag-utos na ang sala. Okay? Kaya ito ang dahilan kung bakit Allah ang tawag natin sa ating Diyos. Ito ang pangalan na kanyang ipinakilala sa kanyang sarili at pinakilala niya sa mga propeta at pinag-utos niya sa mga propeta at sugo na ipangaral sa kanilang nasyon. No? Nakantanong ka, ba't Allah ang tawag niyo sa inyong Diyos? Siyempre, yun ang pangalan na pinili niya sa kanyang sarili at ito ang pinakilala ng mga propeta sa mga tao. Next slide po, stop. Yeah. Sabi natin, dahil itinuturo sa Islam at pinapaniwala ng mga Muslim na kailanman ay hindi po sinabi ni Allah kay Moises na ang kanyang pangalan ay El Shaddai. No? Kailanman hindi sinabi ni Allah kay Moises na ang kanyang pangalan ay YHWH o Yahweh. Yuhuwe, Yawahu, no? Hindi po. Kailanman ay hindi sinabi ni Allah kay Moises
na ang kanyang pangalan o kanyang pangalan, pantangi ay Jehovah o Jehovah Jireh. At kailanman ay hindi sinabi ni Allah kay Moses na ang kanyang pangalan ay o ay akong Audubillah, no? Next slide, boss. Yan. Sabi natin, ang salitang Allah ba ay mula sa wikang Arabi? It's an Arabic word ba? No? Sabi natin, kung si Allah napakilala kay Moises, na ang pangalan niya Allah, ano ba lingwahe ni Moises? No? Sabi natin, ang salitang Allah ba ay wikang Arabi? Ayon sa mga scholar ng Islam, na ang salitang Allah ay hindi nagmula sa wikang Arabi. Dahil ang salitang ito ay tanyag na sa mga taong sinungaling at mga walang paniniwala kahit noong una pang panahon ng mga naunang sugo. Tulad halimbawa, sabi natin, said na no. Kahit pa bago man dumating ang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay kilala na ng mga tao si Allah. Next slide po, Ustad. Pakibasa po siya ka na. قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. Yeah. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa anta sa'altahum, no? Kung tatanungin mo sila. Sa dalawang aya na ito, sabi natin, ang isa bagay na tinukoy dito sa ibang aya ay yung mga kaum ni Nuh. Yung panahon ni Nuh alayhis salam, yung kaum ni Nuh, ang unang isa sa mga bagay na binanggit dito sa ibang aya, no? At dito naman, binanggit dito yung mga tao na walang paniniwala sa panahon din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No? Tanungin sila, subhanallah, idha sa'altahum man khalaqa samawati wal. Kung tanungin daw sila, sino lumalang ng langit? Sino lumalang ng lupa? Sasabihin nila si Allah. Kaya sabi natin, ito yung mga bagay na itinuturo sa atin sa Qawaidul Arba'ah, sa aklat ng Qawaidul Arba'ah, yung apat na mamantaya, no? Bakit dinigma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Quraysh? Kilala naman nila si Allah. Kung tanungin mo sila, no? Ganun din ang mga tao ni Nuh alayhis salam. Kapag tinanong sino lumalang ng langit at lupa, sabihin nila si Allah. Ang mga Quraysh din, ang mga Arabo sa disyerto, tanong mo sino lumalang ng langit at lupa, sabihin nila si Allah. Kilala na si Allah. Pero bakit pa rin nagkaroon ng digmaan sa Battle of Uhud at Battle of Badr? Kasi bakit? Sabi natin, ang tauhid ay nakahati sa tatlong bahagi. Ang tauhid al-rububiyyah, ang tauhid al-uluhiyyah, at tauhid al-asma'u was-sifat. Initbat nila, pinatunayan nila ang pagiging Rabb ni Allah. Siya lumikha ng langit at lupa. Sino lumalang langit at lupa? Si Allah. Rububiyyah. Pagdating sa uluhiyyah, sa pagsamba, sa nag-iisang Diyos, dito sila nalaglag. Dito sila sumira, na kung saan meron silang Diyos ng nagdadala ng ulan, Diyos na nagpapagaling sa kanila, Diyos na nagbibiyaya, Diyos na etc. etc. Kaya sabi natin meron 360 idols sa paligid ng Kaaba. At ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga Muslim at ng Quraysh dahil hindi nila pinatunayan ang tauhid al-uluhiyyah at tauhid al-asma'u was-sifat. Kaya dahil dito, nagpapatunay lamang na bago pa man hirangi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Quraysh, sa mga Arabo ay kilala na ng mga naunang nasyon na hindi Arabo ang pangalang Allah. Next slide po. Na, sabi natin, at ayon nga kay Imam al-Qurtubi, rahimahullah, na ito ang isa sa mga kalituhan na dulot ng ibang mga nagsasabi na ang salitang Allah daw ay isang biyak na salita na nagsimula o nagmula sa salitang ang Diyos, al-ilah. Yung Allah daw, para sa mga bago, no? Baka malito kayo. Sa mga bago, no? Kasi ayon sa mga nag-aangkin na tagapagturo, tagapangaral, na ang Allah daw ay hindi daw to proper name ng Diyos. Ito ay nagmula sa salitang al-ilah, ang Diyos. No? Ang Diyos, no? Ang meaning daw ng Allah ay ang Diyos. At ayon kay Imam al-Qurtubi, ito yung isa sa mga bagay na kalituhan na dinala ng mga ibang mangangaral na ito. Samantalang kilala na ng mga naunang tao pa na ang pangalan na nag-iisang tagapaglikha ay Allah. No? Para doon sa mga nangangaral, naniniwala na ang salitang Allah ay naghango lamang sa salitang Arabi dahil ito dahil nagmula sa al-ilah, ang Diyos. Kaya sabihin natin na ang Allah o ang Diyos. So nag-redundant na, no? Ito magiging kalito-lito na kasi sabi natin ang Allah, ang meaning pala ng Allah ang Diyos, so ang Diyos. So medyo may kalituhan na dito, no? Hindi ito ang pantanging pangalan ng Diyos na ayon sa ibang mga mangangaral nito. At ayon kay Imam al-Qurtubi, ito yung bagay na kalituhan na dinala ng ibang mangangaral patungkol dito. Next slide po. Sabi natin kung iisipin kasi halimbawa ng isang Muslim
Dahil kung aakalain ng isang Muslim na ang Allah ay nagmula naman sa wikang Arabi, ibig mang sabihin nito, no? Ang salitang Allah, na ang pangalang Allah, ay nagsimula lamang sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig bang sabihin na hindi kilala ng mga unang propeta, tulad ni Propeta Abraham, Propeta Lot, Propeta Noe, ang pangalang Allah? Ibig bang sabihin hindi kilala ni Propeta Moises at Aaron ang pangalang Allah? Subhanallah. At ibig bang sabihin hindi kilala ni Propeta David, Propeta Salomon ang pangalang Allah? At hindi din kilala ni Propeta Jesus at Propeta Juan Bautista ang pangalang Allah? Kung bibigyan ng puwang, sabi natin ang mga ito ay, sino ang kanilang Diyos? Ano ang pangalan na kanilang tinawag nilang Diyos? Subhanallah. No? Sabi nga natin, binanggit na nga sa aya, no? Inna ni anallah, ya Musa, o Moises. Kailangan na siya sa si Allah. Niya sinabi na iba ang kanyang pangalan. Kaya ang isang Muslim, sabi natin, ang isang Muslim, kapag tayo tinanong kung ang salitang Allah ba ay wikang Arabi, ang ating isasagot ay hindi po dahil kilala na ng mga naunang propeta at sugo ang pangalang Allah. At ito ang Diyos na kanilang ipinangaral sa kanilang mga nasyon at panahon. Wa qul qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fi kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Back to you, Sheikh.